Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe e Komida. Punta tayo sa atin topic. Senator Jinggoy Estrada, dinalaw sa Senate detention si Jojo Nones. Senator Jinggoy, sinagot ang mga batiko sa pagtatanong niya kay Gerald Santos. Lumabas sa social media ang litrato ng pagdalaw ni Senator Jinggoy Estrada kay Jojo Nones sa detention cell nito sa Senado. Nadetain si Nones matapos siyang ipakontempt ni Estrada dahil sa patuloy na pagtanggi nito sa mga akusasyon laban sa kanya ni Sandro. Formal nang nagsampa ng reklamong rape at acts of lasciviousness si Sandro laban kina Nones at Richard Dudy Cruz sa Department of Justice noong Lunes, August 19, 2024. Nabalitaan ng PEP Troika na dumalaw rin umano kay Nones si Senate President Chis Escudero, pati sina Senators Robin Padilla at Lito Lapid. Pero hindi ito kinumpirma sa amin ng kanilang staff at wala kaming nakuhang litrato. Ang nakuha lang ng PEP Troika ay ang pagdalaw ni Senator Jinggoy. Sa panayam ng PEP Troika kay Senator Jinggoy sa telepono, sinabi nitong kinausap niya si Nones para tanungin kung magbabago na ba ito ng pahayag. Kung sasabihin na raw ba ni Nones ang buong katotohanan sa nangyari sa kanila ni Sandro Mulak. Ayon kay Senator Jinggoy, aminin lang ni Jojo ang buong katotohanan, bahala na ang korte sa kanya dahil naghain na ng reklamo si Sandro sa Department of Justice. Pero pinanindigan ni Jojo ang kanyang pagtanggi. Samantala, nag-file na rin ang legal counsel niyang si Attorney Maggie Abraham Garduque ng motion to lift order of contempt and release of resource person under detention. Kailangan daw makalabas na si Jojo dahil inihahanda na ng legal counsel ang counter affidavit para sa reklamong inihain ni Sandro sa DOJ. Abangan na lang natin kung may release si Nones sa pagkakadetain sa Senado, ngayong kinukontra ito ni Senator Jinggoy. Hiningan din ng PEP Troika ng pahayag si Senator Jinggoy kaugnay sa pambabash sa kanya sa social media dahil sa pagtatanong niya sa Senate hearing noong Lunes. Hindi nagustuhan ng iba kung paano magtanong si Senator Jinggoy, lalo na kay Gerald Santos. Ayon kay Senator Jinggoy, doon sa hearing ay gusto muna niyang tapusin ang kay Gerald bago sila mag-focus sa kaso ni Sandro. I was fair naman, eh. Gusto ko kasi i-dispose muna yung kay Gerald, bago yung kay Sandro. Tapusin na muna yung kay Gerald, sabi niya. Iginiit ng actor-politician na wala siyang kinakampihan sa hearing at naging patas siya. I was fair in judging, bulalas ni Senator Jinggoy nang nakausap namin sa telepono. Marami ang nagsasabi na masyado daw akong tough. Hindi ako naging matigas. Hindi ko naman ipinagtanggol si GMA. Ang sabi ko, nung nagreklamo ka after 5 years, bakit 5 years, di ba? Nung nagreklamo siya after 5 years, inaksyonan naman ng GMA. Ano pa ba ang gustong mangyari? Sabi kong ganun. Ikaw ang nagpa-release sa GMA, lumipat ka sa TV5, nandito yung mga dokumento hawak ko, dagdag niya. Nagkausap pa raw sila uli ni Gerald at sinadya pa raw siya sa opisina niya para magpasalamat. Tapos nung nagkaroon ng break, nag-usap pa kami, pinatawag ko. Ano pa ba ang gusto mong mangyari dyan? Kung gusto mong kasuhan, wala pa naman yatang prescriptive period yan, kasuhan mo na, parang ganun. Umakyat pa yan sa opisina ko, nagpasalamat pa sa akin, Tapos sasabihin, masyado akong matigas. Umakyat siya nagpasalamat pa sa akin. Kasi kinausap ko siya nung break. Kung gusto mong i-pursue, kasi in fairness naman sa GMA, ginawa naman lahat. Inaksyonan naman, tugon ni Senator Jinggoy. May kaibigan pa raw siyang nag-text sa kanya na pinupuna ang handling ng pagtatanong kay Gerald. Ayaw na niyang sabihin kung sino itong nag-text sa kanya na tila kaibigan ng singer-actor. Mas mabuting at-check muna nila ang kanilang mga katotohanan bago nila ako husgahan, buwelta ni Senator Jinggoy. Ngayong August 21, 2024, Miyerkules, ang ika-41 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Nakaukit iyan sa puso at kaluluwa ng ATOM August 21 movement. Ngayon din ang unang mansari ng tatlo magkasalo, senaryo. Sandro Mulak ex-independent contractors of GME Jojo Nones and Richard Dudy Cruz.
Matatandaan na ang Sparkling GMA Gala ay ginanap noong July 20, Sabado, sa isang yayamaning hotel sa Pasay City. Dumalo roon ang sajudo, Sandro, Jojo, Dude. Merong after party hanggang pagtilaok ng manok. Cocktails galore. Ayon sa father dear ni Sandro na si Nino Mulak, July 21, Linggo ng 3:59 AM na unang nag-text si Jojo kay Sandro. Nagka-chat sila hanggang hindi na raw nag-reply si Sandro. Bandang 4:27 AM ay nag-chat daw muli si Jojo kay Sandro. Umakyat kapag kuwan si Sandro sa hotel room ni Jojo, kung saan kasama nito si Dude. Ang formal complaint ni Sandro ay isinampa sa GMA Management, National Bureau of Investigation, NBI, at Department of Justice, DOJ. Fiesta Bonanza ang mga marits at tulit sa Senate hearing kung saan bida sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Robin Hood Padilla. Noong August 19, Lunes, ay ginunita ang 146th birth anniversary ni Presidente Manuel Luis Quezon MLK, kaya holiday sa Quezon City at sa mga lalawigan ng Quezon at Aurora. Kapistahan iyon ni St. Louis ng Tulaos, nakilala rin bilang Louis ng Anjou. Pumanaw si San Luis, obispo ng Tolosa sa edad na 23 noong August 19, 1297. Last Monday ay meron muling Senate hearing, kung saan panauhin si Gerald Santos na sa edad na 15 noong December 26, 2005 ay inabuso umano ng isang musical director sa GMA7. Noong araw ring iyon ay cited in contempt ang independent contractor na si Jojo Nones at inilagak sa detention cell ng Senate of the Philippines. Balitang tinanggal na si Jojo bilang second unit director ng forthcoming Kapuso series na Prinsesa ng City Jail, starring Sofia Pablo. Malayo ang kwento nito sa pelikulang Bulaklak sa City Jail, 1984, na pinagbidahan ng national artist na si Nora Honor. Meanwhile, nitong August 20, Martes, ay ibinalita ng Facebook page na Raffy Tulfo in Action, tinanggal na ng TV5 ang program manager na si Clive Ginko. Inakusahan ng isang male talent na minolestya siya ni Ginko noong July 23, Martes ng 1:30 AM sa isang hotel sa Ortigas Center, Pasig City. Hindi sukat akalain ng 22 years old na male talent na pagsasamantalahan siya ng kanyang boss na may asawang babae, may anak na babae, at miyembro ng CORE. Ayon sa source ng Pep Troika, noong nakaraang linggo ay dumulog sa NBI ang unnamed male talent. Birthday ni Clef Ginko noong August 15, Huwebes, inilabas ang subpoena, at inaabangan ang pagpunta niya sa NBI, pahayag ng source ng Pep Troika. Naunang naganap at pumutok online ang Sandro Mulak incident with two Kapuso independent contractors, kumpara sa pangmumolestya sa unnamed talent ng Kapatid Network. Mabilis umaksyon si Manny Lee. Pangilinan, MVP. Sa bakuran ng GMA Network, parang nagmumulto ang sinapit ni Gerald Santos at mukhang igkas pa ng bonggang-bongga ang mga kaganapan sa mapait na karanasan ni Sandro Mulak. Abang-abang tayo sa legal moves ng kampo ni Gerald, just in case. Menor de edad ang Prince of Pop nang halayin umano siya ng musical director, hindi ba Duday? Sandro, Yes po, Mr. Chair. tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggat Opo. malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. Ha? Minanhid po ako, Your Honor. Ano to? Namanhid. Minanhid po. Namanhid. 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 Yes po, Alright. Your Honor. So, you lie down in the bed. Am I correct? Correct me if I'm wrong, ha? Yes po, Your Honor. And then, when you lie down sa bed, doon nag-umpisa yung sexual harassment. Hindi po ako nag-lie down. Hinila po ako sa bed. Hinila ka sa bed. Yes po, Your Honor. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po, Your Honor. Jojo Nones. So, nung hinila ka sa bed, ano, napahiga ka ba? Napaupo ka ba? O no? Napahiga po ako. Napahiga.
Yes po. All right. And then, that started everything. Yes po, Your Honor. I don't wanna go into details po, Your Honor. Yeah, no, It's no, no. really- I'm just asking. You were sexually harassed. Correct? Yes po, Your Honor. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Booking na, ayaw pang umamin. May David si Attorney Anet na confirming that they were offering financial contribution to a charitable institution of Niño's Choice. And he declined. And then I was just asking him, yeah, answerable ba yan? Did you offer any financial assistance to any charitable institution? Tayo na dinideny, meron na affidavit. Saka sinabi rin ni Nino. So, for denying that, pati niya sir, nagsinungaling siya kaya kanya. Lagi siya lang nagsisinungaling. May drugs pa involved. Dinideny niya yung nagbigay siya ng 500 peso bill folded like a straw. Tapos pinahit niya yung bata, pinasingkot niya yung bata. The first time lang nung bata. And there was really sexual abuse. There was really sexual abuse. And they kept on denying it. They kept on denying it. Sir, bakit po si Sir Rinones yung isa po, hindi? Hindi naman magsasalita isa eh. Baka sumunod na rin yan kasi yung tungkol sa sexual abuse, sexual assault. Ito yun, kasi pag binasa mo lang, malaswa. That's not for public consumption. Ito lang ginawa, detalyadong ginawa sa bata. Pero sir, sa executive session, dinitalyo na ni Sir Rinones. Hindi na, because alam ko At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.